Hi guys, Mommy Archer and Ellie Archer here. At ito na po yung ating malunggay sulfur soap. So, ito yung soap na inulit ko noong nakaraang araw dahil ito yung hindi na mold ng tama. Bakit? Dahil hindi ko na check yung temperature at yung paghalo ko is mabagal din. So, palagi ko yung tinuturo sa mga vlogs ko, no? Kasi napakalaking factor ng temperature at yung paghalo natin doon sa kalalabasan ng sabon. So, maraming factor para maging maganda yung sabon. Pero, ang pinag-uusapan natin dito, kaya hindi siya nabuo na maganda is because mali nga po yung consistency. So, hindi siya nabuo doon sa consistency na gusto ko dahil tumigas siya kaagad. Tapos, nahirapan ako na i-mold na siya. Kaya, ang ginawa ko, inilagay ko na lang dyan sa malaki kong molder. Dalawa yung nabuo plus yung kalahati nung bilog na merong nakasulat na happy birthday. Kasi, pag nagre-regalo po ako ng sabon, is mukhang cake. No, bihirang-bihira naman ako magregalo ng ganyan sa mga kakilala at kaibigan ko. So, syempre, hindi naman tayo papayag na masasayang yan. Again, kapag hindi nabuo ng maganda yung appearance ng isang sabon, pwede pa rin po natin yun magamit. Ang kaibahan lang talaga is hindi maganda yung kanyang appearance. So, syempre, hindi nga tayo papayag na masasayang yan, kaya gagawan ko po ng paraan. Sa 7 years ko na gumagawa ng sabon, this is the first time na magre-rebatch ako. Ibig sabihin, unang beses pa lang po akong magre-rebatch nung gawa ko. Dahil noon, kapag nagkukulang ako doon sa mga product ko, ginagamit lang namin. Kung ano na yung itsura nun, assist yun. Pero hindi ko siya inire-rebatch kasi konti-konti lang naman. Pero ito kasi ang dami. Isipin nyo, 2 slab siya, no? Tapos kalahati nung happy birthday. So talagang madami siya. So sabi ko, naku, sayang naman to. Pero again, hindi siya masasayang dahil pwede namin siyang gamitin. So, nung nahati-hati ko na, nakita ninyo, maganda yung appearance niya sa loob, makinis. Kasi, na-press ko pa ng tamang-tama doon sa init niya. Pero, hindi na siya talaga maganda yung appearance doon sa upper layer. So, ang ginagawa ko po is, tinatanggal ko yung mga pangit yung appearance para maging mukha pa rin siyang smooth. Ayan. Ganyan yung kanyang itsura. So, lahat yan, ginawa kong ganyan. Bali, sa isang slab, 8 yung nagawa ko, pero makakapal kasi. Yung isang slab kasi na yan, ang count po niyan is 12 dapat ang iyong magagawa. Base doon sa sukat na pang-cutter. Pero, ang inisip ko na lang is, i-rebatch ko yung mga pangit yung appearance. Pero yung mga magaganda na yung pinagkatan, yan po ay gagamitin namin dito sa bahay ng as is, no? Ayan, nakikita po ninyo, yung mga pangit na talaga ay kailangan pong tanggalin para gumanda-ganda, no? So, ayan yung sa bandang dulo, kaya i-cut ko din po yan. Ayan. So, ganyan yung kinalalabasan, yung tinatabi ko, maganda na. Itong mga hindi masyadong magaganda, no, ay yan naman po ay ating magagamit pa sa iba pa ang pagkakataon. Yan nga yung i-rebatch po natin. So, ayan, talagang unti-unti, no, kailangan natin na pagsikapan at ikat lang siya ng ikat. So, na-enjoy ko din naman yung pagkakat. Tapos, kasi habang nagkakat ako, ay tinuturuan ko din si Ellie. Kaya nga naka-voice over tayo, no? Diba ang cute na, no? Ayan, no? Oh, di square na yung yung ating sabon at makinis na yung kanyang appearance. So, during the time na nagkakat ako, si Ellie ay nagbibideo, ay tinuturuan ko na din si Ellie. Ito naman yung half. So, pangit na yan kapag ginawa natin siyang pie. Kaya yung mga pinagkatan nung mga nasa slab is diyan ko muna nilagay habang iniisip ko kung ano yung aking pwede pang gawin na hindi siya masasayang. So, yung tinuturo ko kay Ellie na Muay Thai na, ibig sabihin po nun sa Japanese is bawal ang sayang. So, sa mga nagtrabaho sa Japanese firm at doon sa mga
ang orientation is Japanese kagaya po ng sa akin, no, bawal ang sayang kasi hindi naman yan mabubuo nang wala tayong puhunan. So ayan, ikakat ko na yung pangalawang slab. So same din yan na 8 yung kinalabasan, pero again dapat po ang isang slab ay 12 kasi po malapad yan eh. Kaya kahit manipis lang, malapad pa din yung kinalalabasan ng sabon. Kasi meron po yan talagang sadya na pang cutter, no? Pero ang ginamit ko kasi is kutsilyo at kagaya nung una kanina, kinat ko pa din po yung mga pangit ang appearance, which is yung mga nasa upper na noong molder, no? Tsaka yung sa gilid para mas makinis yung pagiging square niya. Do hindi pantay-pantay kasi nga umabot yan ng halos 1.5 inches yung isa, no, yung kapal niya para sa 8 cut. Pero kung gusto nyo na mas makapal pa, wala namang problema. Ang inisip ko nga, ibigay ko na lang. Kaya lang naisip ko, ay, pinabilang ko kay Ellie yung natira pa naming sabon dito na stock. So, konti lang. Sabi ko, ay hindi, sa atin na to. Para at least kahit papano, meron tayong pondo, no? Syempre, yung iba nga nabibigyan natin. Syempre, dapat dito meron din sa, sa bahay. So, yan. Cut lang ako ng cut noong mga nasa tagiliran nga para mabuo ko yung 8 piraso ay 16 pieces na maganda yung appearance. So ito na yung pinaka huling half size na aking kinakat. Ayan. Nakaka-enjoy mag-cut niyan para kayo nagka-cut ng ng tinapay. Para kayo nagka-cut ng tinapay. Sabi nga ni Ellie, "Mami, parang tinapay." So ang ginawa ko ay ni-rebatch ko siya. Ang una kong ginawa actually binilog-bilog ko. Kaya lang sabi ko parang ang pangit niya kasi may buo-buo pa rin sa loob. Sabi ko try ko nga na i-blend din. Tapos dinadagdagan ko ng tubig. Ngayon ang kinalalabasan niya is yung super thick nga. Kagaya niya para tayong may mozzarella cheese. Tapos inilagay ko na sa molder also. Pero yung unang gawa ko na yan po ay meron pang buo-buo. Hindi ko kasi yan talaga totaling dinurog-durog kasi nga kailangan kong i-experiment. Again, this is the first time na nag-rebatch ako ng ginawa kong sabon. Kasi dati, kahit na hindi maganda yung appearance, is okay lang, gagamitin namin. Hindi naman ako maarte sa mga ganyan, Pero ngayon, dahil nga yun, ang dami, 2 slab, tapos, tawag dito, kalahati ng bilog. So, yan ay umabot ng halos 100 pieces dapat na sabon yan. No? So, sabi ko, sige, gagawin ko to, i-rebatch ko to, titignan ko din kung gaano katagal titigas. Kasi again, nagdagdag tayo ng water. So, malaking factor yung water content doon sa paggawa ng sabon. Though, yan namang water is, mag-evaporate yan. Ang tanong na dyan sa susunod is, gaano katagal titigas. Tapos, sabi ko, ayoko talaga nung may buo-buo, kagaya nga nung sinabi ko kanina. So, ang ginawa ko, ginrind ko. Tama ba? Cheese grinder ang tawag dyan, di ba? So, ginrind ko siya para kapag binlend ko naman siya is mas madali po siya na malulusaw at mas smooth kapag inilagay doon sa ating molder. So, talagang experimental yung pag-rebatch ko ng soap ngayon because meron ako mga kapamaraanan kung paano mag-rebatch ng soap. Pero dahil ito yung first time ko, nag-explore ako ng hindi ko masyadong alam na pagre-rebatch, which is yun nga, tamang lang. So, nakabuo pa rin naman tayo ng 60 pieces. Ayan na po yung kinalabasan. Nailagay ko na lahat yung tinanggal ko doon sa mga slab. Again, halos kalahati lang po yan, ha. Hindi po yan yung buong na sayang na sabon or yung hindi na buong sabon because tinanggalan ko lang ng mga hindi magandang appearance yung meron. So, I hope na-enjoy nyo. God bless everyone!